Napakaraming highlight sa ginawang pagdinig kahapon sa Quadcom. At siyempre, yung tanging bida rito si dating Pangulong Duterte. Di ba, dumalo na nga siya. At pinatulan yung hamon ng mga kongresista, lalo na ni Paduano na kisyon, kung natatakot daw ba na dumalit sa kanilang hearing, sa kanilang mga pagdinig. At kahapon, ang sa haba, ang dami talaga. At ako din nababad nga manood kahapon. At sa ating mga obserbasyon, sa pagdaluman niya sa Senado at kahit nga dito sa Kongreso, nakita natin na ibang kalidad talaga ni Duterte. Kahit saan mo talaga siya dalhin, talagang ganun na siya. Yun yung talaga kanyang pag-uugali na inilalabas. Wala siya talagang kimi. At hindi lang, may mentalidad talaga siya na above all, yung mataas sa lahat. Kahit hindi na siya Pangulo, mamabakas mo sa kanyang mga pagsasalita at sa kanyang mga pagturing sa mga naroroon. Kahit pa sabihin mong teritoryo nila na at siyempre, di ba, Kongreso yun. At yan yung aking mga tatalakayin. At siyempre, isa munang magandang hapon po tayo ngayon. At sa panig man kayo ng Pinas naroroon, sa mga tibulang pagpapala para sa araw na ito. Makatangtambay pong muli. Yung tanging puhunan lamang yung mga logic ng buhay. Sapsad na. At panoorin ko anong mayroon sa isang makata na lagi namang tambay. Okay. At sa dami nga ng highlights doon, halos papuno ito sa isipan ko kung aling bariting unahin ko. Pero kahit sino doon ang magtanong, dumaan sa kanya ng pagsupalpal, ba't sabihin natin na may mga sagot din siya na parang titingnan natin, hindi naman kagandahan. Natural dahil may edad na nga ito. Nakita natin na may mga lapses na rin talaga yung memory niya. Kahit naman sino sa atin, ako nga ito medyo bata-bata pa na bagay na nakakaligtaan ako kahit talagang simple lamang. Ganun din siya. Nakita natin yung mga pagkukulang niyang ito. Pero ano't ano man, sa pangkalatan, pangkabuhan, hindi ko naman natapos to. Pero ang haba ko na rin nababad sa panonood. Sa pangkalatan, ibabaw siya. Sa tanong na lang ni Congressman Brusas, Arlene Brusas, yes or no ang gustong maging tugon ni Duterte sa kanya. Pero sinupalpal siya. Bakit? Investigador ka ba? Gusto pa sana makipagtala. Pinigilan na nung, siyempre may chairman doon, si Congressman Barber. Ganun din, magtanong naman yung Young Guns. Galing, husay. Aratsada English niya, gaganda ng pronounce niya. Pinuri naman siya. Pero parang kinutya siya sa dako muli Pangulong Duterte na ang galing mo mag-English pero parang sarcastic yung dating niya. Kinutya niya na parang ginayo niya yung pagbigkas nito. Nasabi nga niya, ganyan ang dating sa akin. Magaling ka sana mag-English. Wala ko maintindihan, sabi niya. Basta lahat ng yun, lalo na si Castro. Kalma, kaya pa. Hindi ba? Natulala nga si Castro ng sagutin ito. Lahat sila. At si Congressman Suarez nagtanong din at parang bigla nga sumulpot doon si Trillanes. Kahit din nga ako, biro mo, naniniwala din talaga ako na si Trillanes may papel na mahalaga din talaga sa Quadcom. Itong mga ikinas at binuong mga pag-imbestiga dyan sa Kongreso. Biglang sumulpot doon na parang kumbagay pandagdag pandurog. Hindi basta-basta pambasag siya talaga ng Duterte. At nakita naman natin doon na kung ano yung ginawa niya noong 2017. Yun din yung ibinulgar niya doon. Wala namang bago. Yung dati at paulit-ulit lamang na kita-kita mo na yung isang buong hearing na yun.
kinargahan din talaga ng isang pag-atake para kay Duterte. Ganun yung naging basa po natin kahapon. At dito nga tayo kay Congressman Suarez. Kasi nga ang bintang ni Trillanes, kagaya ng dati pa, may mga kayamanan si Duterte. Yung mga nasa bangkong pira na bilyon-bilyon ang halaga na galing sa droga. Yung mga yaman nito, doon nga nagmumula sa illegal na droga. Di sabi ni dating Pangulong Duterte, bukas at papakita ko sa iyo, may mga bagay na hinihiling si Trillanes. Parang hinusgahan ni Congressman Suarez. Sabi niya, ba't bukas pa? Ngayon na. Siguro iniisip ni Suarez na gusto niya supalpalin sa punto niyang yun. Pero hindi nagpatinag. Akala mo niya sagutin siya ni Pangulong Duterte na, bakit? Anong kapalit? Gusto mo sampalin ko sa harap ng publiko? Nagkanta bulol-bulol si Congressman Suarez kung paano sasagutin. Hindi naman po ganun, sabi ni Suarez. Siya talaga sa kabuuan ng hearing na yun, makikita mo na hindi niya ako pwedeng, ituring na katulad ng mga ginagawa nila sa mga iniimbita nila riyan. Hindi pwede kay Duterte yun. Ang katotohanan gustong banggain kahit papaano ni Paduano, ni Congressman Paduano. Wala siyang nagawa. Nung sabi nga na mahina na si Pangulo, meron nga karamdaman si Pangulong Duterte at nagpilit lamang ang umatin dun dahil nga sa pag-imbita nila, nais silang pagbigyan. Hinihingan pa ni Paduano ng certificate mula, yung medical certificate na galing sa doktor nito. Sinuway na siya ni Congressman Barber. Sabi niya, hindi na kailangan, naniniwalaan man ako sa sinasabi niya. At magpasalamat na lang tayo na dumalo siya at pinagbigyan niya tayo sa pagdinig na ito. Paano sa kabuuan ng mga ibig sabihin ni Congressman Barber, yun ang gusto niya mangyari. Natamimi na rin si Paduano, si Boy Content. Yan yung mga na-highlight sa isipan ko na talaga sa buong kabuuan. Ito yung gusto kong ipaabot din sa inyo na si Duterte talaga hindi mo pwedeng gulatin. At isa pa, yung tungkol sa pagtatanong naman. Kahit nga si Luistro, Congressman Luistro, di ba abogado ito at talagang kita mo naman kung magpasiklab din naman ang mga husay niya pagdating sa batas. May tatlong bagay sa mga principle na sinabi kay Pangulong Duterte. Inisa-isa ni Duterte sa harap niya. Kung ano ang kahulugan nun. At tamimi rin siya pag sinabi ni Duterte na ganun. Talagang kung mayroon ngang tinatanong siya na hindi na gusto na Duterte, binabago niya. At nakita natin na talagang lahat sila doon, nagpakita naman talaga ng totoong gusto sa isang dating Pangulo. Kahit pa sabihin natin, medyo mataas talaga parati ang temperatura ni Pangulong Duterte pagka napapansin ni Duterte na ang pagtatanong may parang nananalakap, agad kang bibig, susupalpalin niya, babarahin ka niya. Ganun kadindi ang mamang ito, ang matandang ito. At sa tingin ko, kung ako tatangin sa rating nito, sa pagdalo niya sa Quadcom, sa 10, number 9 ibibigay ko sa kanya. At isa lang yung maaring maipintas ko, yung pinaka-reject niya para sa akin. At siyempre sabi ko nga kanina, may dead na ito, meron din talaga itong mga lapses sa kanyang mga pag-i-explain. Hindi ba may mga pagkakataon doon na huminga 1 minute na nakakalimutan na niya, nabablangko siya. At naturalmente lang yun, pero pag siya nakabilo, lahat sila ron. Kahit may mga ganun siyang mga pagkukulang sa kanyang mga pagpapaliwanag, lahat sila doon pinakita niya kung paano talaga siya at kung sino siya. Kung sa usapin na lamang nitong mga iniimbestigang ito na sa tingin nga natin wala nang katapusan. Pero siguro may matututuhan na rin sila. Talagang binigyan sila ng leksyon ni Duterte sa hearing na ito.